Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mainit na pagbati, respeto at pagmamahal sa inyong lahat sa bagong araw. Malakas ang ulan kagabi mga kaibigan. Sa balita, buong Turkey raw ay inuulan. Kuya, kung walang ulan, ang ulan ay biyaya, ang ulan ay kasaganaan, ang ulan ay kapayapaan. Ngayon na nakuha ko ang pagkakataon na walang ulan, naisip ko na gumawa ng video para sa inyo. Sabi ko, madalas tayong nag-upload ng video dito, huwag na nating sirain ang ating routine. Ngayon, ipapakita ko si Carlos tatay. Noong huli, nabanggit kong nagkasakit si Carlos at hindi ko pa siya naipapakita mula noon. Aha, tingnan mo kung sino ang dumating. Bunchok, dumating ka na ba, Bunchok? Asi, wag mong hawakan sila. Tingnan muna natin. Wag mong hawakan sila. Anak, sapat na ba ang paglilibot ninyo? Hintay lang, hindi tayo papasok. Bubuksan ko ang pinto. Hector, huwag sumigaw. Sandali, ilabas natin sila. Halika, halika, Bonchok, halika. Ponchom, halika. Halika. Ayaw nilang pumasok, ikaw na lang anak. Pamok, halika dito. Karamel, halika. Halika ngayon. Bonchuk. Bonchuk, manatili ka na lang sa labas. Kumakain ka pa ng sinturon. Ano ka ba? Grabe ka talaga. Ipapakita ko si Carlos ngayon kung papala rin. Si Carlos, mga kaibigan, ay sobrang pumayat dahil sa sakit. Dati, nanghina talaga siya. Ngayon, may timbang na siya. Makikita nyo mamaya. Hector, anong nangyayari sa'yo? Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Pag naririnig mo ang pangalan ni Carlos, parang naiinis ka, hindi niya talaga gusto si Carlos. Mas mag-aaway pa sila ni Carlos. Pareho silang lalaki. Pareho silang matatapang. Pareho silang hindi gusto ang isa't isa. Bakit kaya? Matagal ko na rin hindi sinusubukan si Carlos na may kumpiyansa. Sa video na to, susubukan natin siya ng may kumpiyansa. Tingnan natin kung naapektuhan siya ng sakit. May naging problema ba? Makikita rin natin yon. Tinamaan talaga tayo ng sakit. Hindi maiiwasan talagang nanghina ang hayop, mga kaibigan. Ibig sabihin, kita mo na ang buto ni Carlos. Dahil marami sila, pag may tinamaan, lahat mahahawa. Pero di ko maintindihan paano nahawa si Carlos sa sakit na yon. Nasa kabilang dulo pa ng bakuran si Carlos. Hindi ko alam paano o kailan yun nangyari. Swerte na lang, wala na tayong magagawa pa. Sige anak Hector. Kalma lang Hector Papa, magpakabait ka anak. Huwag mong awayin o sabihan ng masama si Boncho ah. Anak din siya ng hardin na ito. Sige, hilahin mo si Boncho tingnan mo. Gusto rin pumasok ngayon ni Boncho at hinakot niya si Apollo, mga kaibigan. Pinapanood ko siya mula sa bintana tuwing umuulan. Pinakawalan ko siya sa hardin, nilapitan niya si Apollo at tinadyakan, kaya natakot si Apollo at pumasok sa lungga niya. Natakot siya kay Bonchua. Halika Bonchua. Dumangga anak, dumangga. Halika Bonchua. Halika, umungol ka rin anak. Sige Bonchua, maglaro ka muna sa labas. Ipapakilala din natin siya kay Carlos. Tingnan mo, nilalapitan na niya si Pastek ngayon. Nainis si Bonchuk pag tinutulak siya sa likod. Tingnan mo, halika. Halika na. Ha? Na? Lumaki na ba ito? Kapag lumaki, siguradong matutulis ang sungay. Tingnan mo, halika rito. Manyak, astig ka. Matagal ko na ring di pinapalaya si Asya. Tara, palayain natin siya. Tunay na anak ng Anadolu. Halika, gusto ko ring malaman ang gagawin ng mga kambing ni Asya sa labas. Asya, anak kong babae, halika nga rito. Sana walang gumala dyan. Kaaway din naman niya si Carlos Babay, sa totoo lang. Hindi rin sila magkasundo ni Carlos. Siguro iniiwasan din niya si Carlos. Tingnan mo si Asya ko. Grabe ang tapang ng anak kong babae, ang leon ng Anatolia. Grabe ang anak kong babae. Di niya pinagsabihan si Bonchok. Grabe talaga anak kong babae. Halika Asya, halika. Halika ganda, dito ka. Ngayon, pinalaya na natin siya. Hayaan muna natin siyang maglibot at magpalipas ng oras para mailabas niya ang kanyang enerhiya. Ayos ba mga kaibigan? Tara, pumunta naman tayo kay Carlos. Ipakikita ko rin sa inyo si Mazlum Baba at kalagayan niya ngayon. Sa ngayon, ang mga video ibinabahagi ko ito sa YouTube channel kong Typhoon Demirci at sa Pitbull Ailesi Television. Mag-subscribe at iyon ang notification sa Typhoon Demirci at Pitbull Ailesi Television. May paparating silang mga video. Babatiin ko rin kayo maya-maya habang binabasa ko. Para alam nyo lang, umulan kaya naging maputik ang lahat tol. Itong butas na to, alam mo na. Nagputikan at nagbaha na, ang paligid mabaho na. Wala tayong magagawa. Zayna, Lolo, si Lolo ba ang kukunin? Nilagay ko na siya doon at simula kahapon hindi ko siya pinapalabas. Sabi ko manatili siya doon. Ginugulo niya ang mga kambing, binabaliw niya ako. Medusa, kumusta ka? Ganda. Huwag ka na namang tumingin. Para sa mga bagong dating sa channel, sabihin ko lang, halika na. Lumalamig sa labas pero malalaki ang mga kwarto dito mga kaibigan. Yung hardin lang ang nilamig dahil sa ulan. Naiintindihan nyo? Mazlum! Chisk! Hindi lumalabas si Mazlum sa kwarto. Tara, puntahan si Carlos ang tatay. Kaibigan, halika. Carlos! Sige, kunan mo ang leon ko para makita ng bayan. Nasaan na ang leon ko anak? Ang galing niya. Ang karisma mo, tunay na Italiano ng Anatolia. Kita mo ba karisma ng taong to? Kunan mo si Van Damme, tingnan mo.
Doon mo isinabit ang tali ng kawawang aso. Siya naman parang sira, ginagamit yon na sabitan. Ayun, nahulog pa siya pababa. Bandam, bitawan mo nga yung tali na yan. Sa mahina yan, ha? Halika kuya, halika, kunin natin yung tali sa kanya, halika. Mahal yung tali na yan. Huwag niyang sirain ang tali ni Maslum. Sandali lang, parating na si Carlos Papa sa tabi mo, sandali lang. Bandam. Ang ulan ang nagtanggal niyan, pare. Shh! Ibigay mo na, tatay. Bitawan mo na. Bitawan mo na, sandali lang. Ulan, manyak, bakit mo tinanggal ang tali? Sira ulo ka ba, anak, ha? Tingnan mo yan, nakita niya yung magandang tali sa taas, tapos ginawa niyang sabitan, sira ulo talaga. Sandali lang, anak. Sandali lang, Diyos ko. Diyos ko. Oh, natutulog ang kamay natin. Nakita mo ba? Ibig sabihin kapag may nakalak, talagang naiinis siya ngayon. Nakita niya to sa kamay niya eh. Tingnan mo. Hindi. Ang utak mo, anak. Lumipat ka sa likod. Tingnan ko nga parang maikli ang kadena mo. Halika, itabi natin to. Pinunit ng anak ang tali ng tatay niya. Hindi naman dahil sa kung anong malaswang bagay kaya nasira. Hindi ko rin inakalang gagamitin niya yon bilang sabitan. Swerte lang niya yon. Binabati ko kayo mga kaibigan. May 3 babatiin tayo ngayon. Binabati ko si Osman Mert Gusilolo mula Sakarya. Binabati ko si Ur mula Istanbul. Mula dito, binabati ko si Fatih Ayaslar mula Adana. Sa next video, babatiin ko ulit kayo. Ilagay lang ang pangalan, apelido at lugar nyo sa comments, mga kaibigan. Pipili ako ng 3 at sa susunod na video, babatiin ko kayo. Magbibigay din ako ng paliwanag tungkol kay Victoria. Napansin ko rin ang panginginig ng kanyang mga binti. Nagsimula ang panginginig sa kanyang mga unahang binti. Pagkatapos, lumipat ito sa kanyang mga likurang binti. Dinala namin siya sa veterinaryo, mga kaibigan. Sinabi niya na may problema sa nervyos at magdadala ng test kit. Gagawa tayo ng test para kay Victoria ngayon. Sandali lang, nataka, mahal, 1 minuto lang. Nagsimula na kami ng antibiotic treatment para kay Victoria. Nagsimula na rin kami ng B-vitamin supplements. Nagsimula na rin kami ng C-vitamin supplements. Sana walang malalang problema sa anak natin. Nahihirapan talaga siyang maglakad ngayon. Tingnan mo. Victoria, halika. Victoria, anak, halika. Halika, ganda, halika, ganda, halika, ganda. Sandali lang, nataka, sandali lang, agad kang naging pilya, anak, sandali lang. Hintayin mo, sandali lang, anak, pero sige, sige. Tingnan mo, nakikita nyo ba? Yung kaliwang likod na paa niya pumapasok na sa loob. Nagsimula ito sa harap bago lumipat sa likod. Sana hindi ito distemper, mga kaibigan. Ngayon, gagawa ng ilang test ang veterinaryo namin sa kanya. Kukunin niya ang mga test kit. Pagkatapos nun, gagawin namin ang mga test. Ganun ang sinabi niya sa akin ngayon. Naghihintay ako ng balita mula sa kanya. Nagreseta siya ng gamot na ginagamit namin. Sana gumaling ang anak naming babae dahil nakakalungkot makita siyang ganito. Mahal na mahal ko si Victoria, kuya, tingnan mo. Halimbawa, ako si Victoria. Tuwing bumabalik ako mula bukid, umiiyak at umuungol palagi ang aso pag nakita niya ako sa pintuan. Sobrang lapit at mahal niya ako. Gets niyo ba? Tingnan niyo, hirap siyang tumayo. Ilang beses ko na siyang ikinulong. Ngayon, nung muli ko siyang ikinulong, mas sumakit ang binti niya. Talagang naninigas na ito. Sa tingin ko, mas mabuti kung makalakad-lakad pa siya. Sana hindi distemper, kaya natatakot ako. May pamumula pa sa mata niya. Nanginginig din ang mga binti niya. Kung totoo ito, malalagay tayo sa problema dahil nabanggit ko dati na wala itong lunas. Nag-iiwan ito ng pinsala sa mga ugat ng hayop. Siyempre, hindi natin malalaman kung ano talaga hanggat hindi natin natitest. Sandali lang, Checky, huwag kang lumapit masyado. Siyempre, hindi natin malalaman kung ano talaga ang nangyayari hanggat hindi natin nagagawa ang mga test, mga kaibigan. Sana gumaling ang anak natin, ipagdasal nyo rin siya. Nalulungkot talaga akong makita siyang ganito. Nang malakas pa ang hayop, bigla na lang siyang nagsimulang gumapang. Ibig sabihin yung mga likod niyang paa, hindi na niya magamit ang mga yon at may problema pa sa paghinga. Kuya, sunod-sunod talaga ang mga problema. Ganyan talaga sa amin, nakikita nyo. Sa panahong ito, sabay-sabay pang dumarating ang problema. Sobrang pagod na ako, mga kaibigan. Sana sa iba, sana hindi natin maranasan ito. Dasal ako para mailigtas si Victoria. Pakiusap, huwag kalimutang ipagdasal, mga kaibigan. Halika nga rito. Puntahan natin si Carlos. Carlos! Nasaan ka, anak kong matapang? Ang tapang ng kuya ko at ng anak kong lalaki, kuya. Sa tabi ni Carlos. Natataranta na akong pumunta, tingnan mo. Alam nyo namang parang halimaw ang batang to. Carlos, ang gwapo kong anak. Salamat sa Diyos at sa dasal. Binigay niya sa atin ang anak natin. Carlos, mabuti na ang tatay mo ngayon. Sige, sandali lang. Sandali, anak, sandali. Sandali, hindi mo pwedeng gawin yan. Sandali lang. Sandali lang. Ayos lang, dahan-dahan lang. Kalma ka lang, kalma. Hindi kita niloloko, anak. Huwag mong isipin na wala kang halaga. Narinig mo ba? Nabibigla ang mga nakakakita sa iyo, Carlos Papa.
Malaki ka ng bata, hindi na bagay sa'yo ang laro, lodi kong anak. Ayun na, parating na rin si Bonchok, pare. Kasama mo ba si Bonchok? Sabi ni Bonchok, kasing laki niyo raw ang mga aso. Hayaan mo na, tumalong ka na lang, huwag mo siyang gayahin. Sige, huwag niyong pakialaman si Bonchok, sandali lang. Ngayon, may malaking pagbabago ba sa mainit na pangangatawan ni Carlos, mga kaibigan? Anak, bakit? Talagang pumayat siya. Ito na pala ang itsura niya na tumaba na. Matagal ko na siyang hindi pinakita sa inyo. Sobrang pumayat siya noon, kita na ang mga buto niya, pero ngayon, salamat sa Diyos, hindi na. Medyo bumalik na ang katawan niya. Sabi ko, habang okay na siya, mag-video na kami. Sandali lang, Leon ko. Sige anak. Sandali. Ang dami niyang pinaghirapan, di ba? Dahan-dahan lang. Ang hirap talagang makayanan to, kuya. Tingnan mo, seryoso, ang hirap talaga. Tapos yung mga kuko niya, parang sa pusa. Parang anak ng leon. Masya Allah, anak ko. Gwapo kong anak. Tingnan mo na naman ang mga braso ko. Lahat na lang naging sali, lahat ng parte. Medyo nilibot kita sandali. Ipakikilala kita kay Bandama, gusto mo ba? Binasag ni Bandama ang parte ng isang api, anak. May babae sa kanya. Sige, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Batsir, ito lang ang aso na kinatatakutan ko, tingnan mo. Hindi ito si Hector. Kuya, wala talaga siyang kontrol sa lakas niya, tingnan mo. Sandali lang, sandali. Hindi. Hintayin mo. Hintayin mo. Hintayin mo. Sige. Hintayin mo, sige na anak, sige na. Pinapaligo mo talaga kami, tingnan mo. Teka. Sobrang sakit ng ulo niya, promise. Natalo pa niya si Lolo sa tabi niya. Si Lolo naman, wala naman talaga siyang masamang ginagawa sa akin. Pero ito talaga. Sige. Sige, pero sobrang mahal niya talaga ako, kuya. Tingnan mo. Napapansin natin, di ba, anak? Sobrang malapit sa akin ang batang to. Sobra talaga. Kunin natin ang tali, anak. Ilalakad kita sandali. Hintayin mo. Pero magpakabait ka, ha? Nadudura mo pa ako sa muka. Sige na, pakiusap. Anong bibigyan? Parang gripo. Teka. Teka, anak, teka. Kukunin ko lang yung sinturon dyan. Hintayin mo. Ay, naku. Pinagod niya ako. Wala nang parte ng katawan ko na hindi nagasgasan ngayon. Teka lang. Si Carlos parang wala nang sakit o anumang problema. Nakikita mo ba ang enerhiya ng taong yun? Kunan mo rin sa harap. Dati, mahina siya, walang gana kumain at malungkot. Pero ngayon, dahil sa dami ng ginawa ko para sa kanya, gumanda na siya at medyo tumangkad pa. Medyo tumangkad siya, kailangan na lang nating patabain siya ng kaunti. Halika, Carlos. Baliktarin natin ang kumpiyansa niya. Sige, ayos naman lahat pero tingnan natin. Teka lang, teka. Grabe ka talaga, Diyos ko. Gusto mo ng gulo, ha? Ha? Gusto mo ba ng araw? Ano nga, te? Gawin mo to sa paraan na maiintindihan niya kasi kung salita lang, mahirap maintindihan. Lalapit ka sa kanya sa paraang maiintindihan niya. Anak ko. Tingnan mo, isa rin akong pelivan, ha? Narinig mo ba? Ipapailalim kita sa pako, tingnan mo lang, sige. Teka, ayan na si Bonchok. Teka, huwag kang magsalita ng kahit ano kay Bonchok. Teka lang. Bonchok, anong ginagawa mo? Si Bonchok din, baka manuwag. Asya, halika dito. Huwag ninyong saktan si Bonchok. Ang tapang ni Bonchok nakakabilib. Tinitigan pa niya si Carlos. Sa tingin niyo, sino ang mas malakas? Si Carlos o si Bonchok? Ha? Tingnan mo, pati si Prinsesa umiiwas din sa kanya. Sandali lang, anak. Halika dito. Halika. Kailangan nating alisin ang atensyon niya dito. Hindi sapat ang lakas, hindi sapat ang lakas. Sumpa ko, hindi talaga sapat ang lakas. Halika. Halika sa binti. Grabe kung hindi niya sinabi na huminga, baka natigil na ako sa loob ng 2 minuto. Kailangan kong ibuhos lahat ng lakas ko para dito, kuya. Huwag niyong isama si Bonchok. Prinsesa. Huwag niyong hawakan yan. Kuya, nakatitig din siya sa kwintas. Teka lang, anak, teka lang. Teka lang. Hintayin mo. Di ba si Bonchok laging sumusunod sa atin? Bonchok, huwag kang sumama, anak, huwag kang sumama. Sana'y pinapasok na rin natin siya sa loob. Nakikialam na siya ngayon. Sandali lang, Carlos. Elimination bid. Wala, tol. Inaway niya itong mga adik. Naipakilala na ba natin si Carlos sa mga adik, mga kaibigan? Pakisulat nga sa comments. Di ko maalala ngayon. Nakatutok siya. Inaatake niya yung kambing at yung kwintas. Teka lang, anak. Sige, maghintay ka lang. Maging sa akin ka.
Buksan mo na lang yan, oh. Tigil. Ah, Sandali lang. Halika rito. Ah, ah. Bonchok, huwag kang pumasok. Pakiusap. Sige na. Shh, halika. Oh. Kuya, ang taas ng kumpiyansa niya sa sarili. Mas maganda pa nga kaysa sa dati niyang sarili sa tingin ko. Seryoso ako, mas maganda pa siya kaysa sa dati niyang sarili. Halika nga dito sa tabi ni Maras. Sandali, parang nauubos na ang gas ni Maras. Huwag nating palapitin si Maras. Parang handa na rin lumabas mula sa kinalalagyan niya. Sige. Hindi man lang pinansin ni Carlos ang mga Apolos. Ang galing ng anak ko, grabe. Wala talaga. Tunay na anak ng leon. Anak ni Ismael, tara kay Bandam tayo. Sige. Hayaan mo na sila, huwag ka munang matulog. Huwag mo silang pansinin, anak. Hintayin mo. Mahirap mag-video dito, kuya. Seryoso, ang hirap talaga. Nawala na sikat. Sige, Escobar, kalma ka lang. Sa akin lang pa Syam, halika, dali natin si Reyne kay Bandam. Tingnan mo si Reyne, ang liit niya. Alam mo kuya, ang gusto niya talaga ay ang mga kambing. Wala siyang pakialam sa mga aso. Lagi niyang iniisip ang mga kambing, tuloy-tuloy lang. Shh, oy. Hintayin mo. Hintayin mo. Reyna, nakita mo ba? Agad siyang gumapang. May nangyaring aksidente, Reyna. Sandali, Reyna. Huwag na tayong bumalik. Kay Bandam na lang tayo pumunta. Bandam, paano ka napunta doon, anak? Pinaikli niya ang kadena niya doon. Dumaan siya sa ilalim, tingnan mo. Si Bandam ay tatalon kay Carlos. Sige na, Dami. Halika dito, Carlos. Halika. Tingnan mo, Dami. Wala. Halika na, Dami. Huwag na natin patagalin pa. Si Bandam ay umaatake mula sa araw na yon. Di natin kontrolado. Huwag na mag-risk. Napansin ko lang. Mas naging maayos si Carlos sa mga aso. Ang tanging problema niya ay ang mga kambing. Tingnan mo. Sa ngayon, ang nasa isip niya ay ang mga kambing at gusto niyang salakayin sila. Ayos na raw ang pakikitungo niya sa mga aso at iba pa. Napansin niyo rin, di ba? Sige mga bata, kalma lang. Dalhin natin ito sa tabi ng elektron. Tingnan natin. Halika na, Carlos. Halika na. Tingnan mo, wala siyang pake sa anumang aso, pare. Ano? Bigyan ko siya ng konting motibasyon. Ayos. Ayos, halika. Nang ibinigay na tauhan siya. Tumigil ka sa tabi ko. Tumigil, tama na. Umatras kayo ngayon. Halika. Halika. Sige na pa siya, sige na pa siya. Sa kambing na lang nakatuon isip niya ngayon. Hindi niya pinapansin ang mga aso, hindi niya ginagawa. Nang bigyan siya ng lakas ng loob, bumalik siya sa sarili niya. Tingnan ko nga kung may sasabihin siya kay Sakaya. Tingnan mo, wala siyang sinabi kina Sakaya at Apollo tungkol sa gulo o kung anuman, kaya nagtataka ako. Sasabihin ko sana na hindi niya siguro nakikita ang sarili niya bilang kalaban nila. Pero inatake niya si Electron, di ba? Medyo nagulat ako doon. Halika, punta tayo sa likod. Halika. Si Shusluhan mga kaibigan, pumasok siya sa pool. Carlos, papasok ka ba? Wag na anak, malamig ngayon. Halika, huwag mong inumin yung tubig. Halika, marumi yung tubig. Halika. Halika, yan ay nakatigil na tubig. Halika pa siya, halika. Halika, Aslan. Pumasok na sila sa pool, di ba? Wala na talagang natirang pool, kita mo. Ginulo nila ang lugar, pati na ang tent at lahat dito. Ang ganda dito tuwing tag-init. Huwag mong inumin ng tubig, mahal na pinuno. Halika na, halika. Mamaya ka na uminom. Halika muna ngayon. Dadaling kita kay Faisal. Oy, Faisal tatay, kumusta ka na, aking matapang na kaibigan? Kung okay ang mga kuko ni Faisal ngayong araw o bukas natin ito gugupitin kung walang aberya. Kung hindi, sa susunod na linggo na lang. Hinihintay ko pa kasi si Nalbancio. Alam ko rin na masyado nang mahaba ang mga kuko. Hindi siya komportable. Sana ngayong araw o bukas ay mapapaputol na namin ang mga iyon. Si Carlos, magaling din gaya ni Faisal. Faisal, halika dito anak. Iniisip pa rin ni Faisal si Carlos pero tingnan mo. Halika, huwag kang tumakbo. Halika, Carlos, matalino ka. Halika.
Halika na. Si Faisal nun, mas ganun siya dati. Palagi niyang pinakikinggan ng boses namin. Lumalapit siya sa amin, ginawa siyang ganyan ni Natasha. Hinahabol niya ang hayop. Natatakot na siya sa lahat ng bagay. Alam mo si Natasha kasama si Escobar, silang dalawa. Sinasabihan nila ako kung ano babalik na ako sa kanila. Halika, dalawin natin si Asya Hanum at mga kaibigan. Ngayon, si Carlos ang umiikot sa akin, hindi ako sa kanya. Siguro sobrang lakas niyang humila. Tigil. Sige na, hoy. Halika. Tigil, anak. Halika. Nakakabaliw sila eh. Halika, lumapit ka kay Asya. Gusto kong malaman kung uulitin niya kay Asya ang pagiging agresibo. Halika, Asya. Pero si Asya, hindi talaga siya nakikisali, pare. Lumalayo na si Carlos, pare. Baka alam niya na aatake siya kaya ganun. Asya, halika nga dito, ganda. Nakita mo ba? Hintayin mo, kalma ka lang. Kalma ka lang, Carlos. Sandali lang. Kukunin niya. Sige anak, sige anak. Wala na, huwag na nating pilitin. Tara, bumalik na tayo, tara. Tara. Dito ka talaga magtatrabaho, Asya, alam mo yan. Pareho silang dambuhala. Pareho silang malakas at bawat pirata ay may lakas. Lalabas din ang lakas ng anadolo na aso ng pastol. Pagsamahin mo sila. Alam mo ba kung anong tuta ang lalabas? Nasa isip na rin. Hindi ko rin ginagawa dati pero sobrang ganda ng mga tuta na lumalabas. Noon din dati pinagsama ko si Marlaya sa kabayo niya, ganun lang. Ang gaganda ng mga anak, grabe, Bonchuk. Halika, baka tupa mo rin yan. Si Bonchuk nga. Si Bonchuk ba yung kumakanta sa telebisyon? Si Bonchuk. Gwapo kong anak, ito ang bago ninyong asong pastol. Walang lobo o iba pa ang lalapit, anak, poprotektahan kayo nito. Pero ang pinakamalaking panganib ay dito galing, mahal kita. Atake siya, kuya. Sandali lang. Sa akin. Si Bonchuk may kumpiyansa pero tinititigan niya si Yu. Napansin ba natin ang tangkad niya? Kita ko ang kumpiyansa kay Bonchuk. Bata pa pero paglaki niya tiyak magiging matindi siya. Siguro dito rin. Sa bakuran kapag nakakita ng sungay, hindi titigilan ng aso. Kung ganito na siya habang tuta pa lang, grabe, swerte naman. Kung nakita niyo ginawa niya kay Apollo, maintindihan niyo ako. Diyos ko, dahan-dahan lang. Sige, huwag niyong pakialaman, tingnan ko lang. Sige. Sa akin. Sige mga kaibigan, ipapakita ko si Carlos Papa ngayon. Sana hindi mapahamak o mausog ang anak ko. Nagkasakit siya kamakailan kaya pinagsisikapan kong maibalik ang sigla niya. Huwag mo ring masyadong pagurin ng tao, anak. Napagod siya agad, pinapahinga ko muna siya. Ang tapang mo talaga, anak. 10 puntos kang anak, 10. Gustong-gusto ko talaga si Carlos Papa. Panginoon, ilayo niyo po siya sa kapahamakan mga kaibigan. Mahilig talaga ako sa mga mabubuting bagay. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo palagi ang sarili niyo. Paalam. Mag-subscribe kayo sa channel ko, SN.